tayo ay tumako po sa pakikinig ng salita ng ating Panginoon. Ang salita ng ating Panginoon ay hatid po sa atin ng ating butihing pastor mula po sa NBC Al Ain, United Arab Emirates, Pastor Darwin Garcia. Go ahead po, Pastor, at maraming salamat po. Thank you po, Brother Dante. Muli po mga kapatid po namin dyan sa Pilipinas, mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, at lahat po tayo mga kapatiran po na nakatalo po dito, lahat po ng mga lingkod po ng Panginoon, mga kapatid, maraming salamat at magandang umaga at magandang araw po sa ating lahat. Ako po ay nagpapasalamat sa isang malaking pribilegyo po na naman na makapagpahayag po ng salita po ng Diyos sa ating lahat. At dalangin ko po na sa ating pagbubo, sa pag-alay po natin ng kaunting oras po natin, paglaan po natin ng kaunting oras sa sandali po ito ay makatanggap po tayo ng mga biyaya at mga pagpapala po ng Diyos. Amen? Bago po tayo magpatuloy, tayo po ay manalangin. Ama, na dakila buhay, inataas po namin, Lord, ang mga salita na aming papadaralan. Dalangin po namin, pagiging po namin ang dakilang Espiritu Santo na siya pong gumabay at maging tagapagturo po namin upang ang bawat isang Diyos ay makaunawa sa mga salita mong aming mapapakinggan. Maraming salamat po Diyos dahil alam po namin na meron ka na pong ginagawa sa puso, sa buhay, sa isipan po ng mga anak mo, at lalo pa po Diyos na makapakinggan po namin ang iyong mga salita at ito po ay aming tatanggapin at ito po ay magdadala po ng mga biyaya, mga himala at mga pagpapala sa aming mga buhay. Salamat po Diyos sa iyo po ang lahat ng karangalan, lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen. Amen. So sige po mga kapatid, tayo po ay pumanatag at makinig po tayo ng mabuti sa mga salita po ng Panginoon. Ang aral po natin ngayon ay matatagpuan po doon po sa ikalimang kabanata po ng aklat ni Lucas mula po sa unang talata hanggang 11. Amen? Yan po ay babasahin po natin dyan mula po sa verse 1. One day, as Jesus was standing by the lake of Gennesaret, the people were crowding around him and listening to the word of God. Alam niyo po mga kapatid, bawat isa po sa atin ay nilalang po ng Diyos na unique po o naiiba, walang kapareho, wala pong katulad. Tayo ay walang kapares, walang kapareho po mga kapatid. So ang bawat isa po sa atin ay may kanya-kanya pong mga kahinaan, meron din pong kanya-kanya pong kalakasan. Ano? Ika nga, meron po tayong kanya-kanya mga weaknesses, meron din po tayong mga kanya-kanya pong mga strength. Ano? At ang nakakatuwa po sa ating Panginoon ay kung pwede po siyang kumilos at kung pwede po niyang gamitin yung kahinaan po natin na yan, maging yung ating kalakasan. Amen? So, yung kailangan po natin yan, pwedeng gawin po ng Diyos na isang kalakasan natin. At yung kalakasan po natin yan ay pwedeng gawin ng Diyos na isang kapangyarihan. Kaya pwedeng pumilos po ang Diyos at gamitin po niya yung kahinaan po natin at yung mga kalakasan po natin para ipatupad yung kanya pong mga pangangay, mga itinakdang mga gawain. Amen? Para ipatupad po niya yung mga plano po niya para po sa sangkatauhan. Hallelujah. Kaya, balikan po natin yung unang verse po ngayon. Marami po ang nakakarinig, marami po ang pumalibot sa Panginoong Jesus na napakinggan po nila ang salita po ng Diyos. Ngunit sa dinami-dami po ng mga tao po na nakakarinig po ng salita po ng Diyos, hindi po lahat ay pinili o tinawag po na maging tagasunod po, mga ngaral po ng salita ng Diyos, gaya po ng isang pong apostol, gaya po ng isang propeta, o gaya po ng isang pastor, mga kapatid. Yan po ay naiiba pong antas na
na pagtawag po ng Diyos sa kanyang pong mga pinili. So hindi po lahat ay tinawag po kahit po nakarinig po tayo ng salita ng Diyos, hindi po lahat ay tinawag po para maging isang apostol, maging propeta, maging evangelista, maging pastor po mga kapatid. Yan po ay pagtawag po ng Diyos na, di ba, higher calling po na pagtawag po ng Diyos sa mga pinili po niya. Ngunit hindi po ibig sabihin na kapag hindi ka pinili ay hindi ka na po pwedeng sumunod o maglingkod sa Panginoon. Hindi po ganon. Yan lamang po ay isa pong katangian o naiiba pong antas o level po ng pagtawag po ng Diyos sa isa po kanyang pinili. Amen? So marami po ang mga nakikinig po sa mga salita po ng Panginoong Jesus. Now, tingnan po natin sa verse 2. Basahin po natin. Isa-isahin po natin para maunawaan po natin ang mensahe po dito. Now, sabi niya, verse 2, He saw at the water's edge 2 boats. Sino ba ang nakikita nito? Ang Panginoong Jesus. So, kita po niya ang dalawa pong bangka na nandun po sa gilid po ng lawa. And then, ito po iniwan po ng mga mangingisda nung sila po ay naghugas po ng kanilang mga lambat. Okay, now, dalawa pong bangka ang nakita po ng Panginoong Jesus po dyan. Ano po itong dalawang bangka? Tingnan po natin, bigyan po natin ito po ng kahulugan mga kapatid. Okay? So, ito pong dalawang bangka po na ito na nakita po ng Panginoong Jesus ay maaaring tumutukoy o sumasalamin sa mga iba't iba at maraming bagay na nandito po sa mundo. Kagaya po ng simple pong pamumuhay. Ano? Kagaya po ng material na pagkaari. Kagaya po ng kayamanan, posisyon, trabaho, talento, karunungan, yung oras, lakas, kalusugan, at maging ang ating katawan at marami pa pong iba. So ito po ay tumutukoy sa marami pong bagay, yung dalawa pong bangka po na yan. So, isipin po natin ito. Ito po ay isang bangka po na sinasabi na po natin simple, maliit, pangkaraniwan lamang po. Ngunit kahit ito po ay maliit, simple lamang po na bagay, ito po ay may malaki pong halaga para po sa isa pong para po sa mga nagmamay-ari. Dahil ito po ay malaking katuwang po niya ito sa paghahanap po niya ng pangkabuhayan para magustusan po yung kanilang pangangailangan. So simple man po ito, no? Napakaliit po na bangka. Hindi po ito yung big time po na talagang bangka po na ginagamit po ng mga big time po na mangingisda. So simple lamang po, ano? Ngunit kahit man po ganyan kaliit, kasimple po, napakahalaga po yan sa nagmamay-ari. Dahil nga po, kasama po yan, o katuwang po niya yan sa paghahanap po ng pangangailangan para matustusan po yung mga pangangailangan po niya. No? So ito po ang meron po kay Simon. Sino po Simon? Ito po yung naging unang tagasunod ng Panginoong Jesus. Si Simon Peter, si Pedro. Okay? Ito po yung meron po sa kanya. At ito ay sabi niya, he saw, nakita po ng Panginoong Jesus. Na ito lamang po ay nandun po sa gilid, iniwan po nila habang sila po naghugas po, nag-ayos po ng kanilang mga lambat. So ano po yung lesson? Ano po yung aral na pwede po natin makuha po dito po sa bangka po na ito? Ano? So sa buhay, mga kapatid, may mga taong binabaliwalanan at maaaring hindi po binibigyan po ng pansin. Ano? Hindi po siya nabibigyan ng pagkakataon para mailabas po yung kanyang potential, yung kanyang yung lakas para ma-develop po sana. So may mga ganun pong mga pagkakataon po ano. Hindi ko po alam kung maaaring isa po sa atin dito ang nakaranas po na kahit pagkakataon ay hindi po tayo nabigyan, kaya yung potential po natin ay hindi po lumabas, hindi po natin naipakita. Ano? So maaari po ganyan. May mga panahon din po na ang isa pong tao ay nakakaranas po ng diskriminasyon. Dahil po sa maaaring sa kulay, maaaring dahil po sa katayuan o estado po sa buhay, sa edukasyon, may mga ganun po ano. At agad-agad po na ito po ay sila po ay hinuhusgan po ng iba dahil nga po parang kung titingnan mo ay parang wala namang silbi ang isang tao po na to.
But alam niyo po mga kapatid, isa pong bagay na tatandaan po natin. Let us remember po na ang bawat isa po sa atin po dito ay special sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Special ka kapatid. Hindi dahil nandiyan ka sa loob o na kami nandito sa labas ay wala po tayong silbi. Bawat isa na nilalang po ng Diyos ay special po sa Kanya. Namatay ang Panginoong Jesus, inialay po niya ang Kanyang buhay para po sa lahat, anuman pong lahi, bata, matanda, walang pinag-aralan, may pinag-aralan, namatay po siya para po sa atin. At wala pong pinipili ang Kanyang pag-ibig. Lahat po tayo inibig po ng Diyos. Kaya po nagkusap po siyang nagbigay ng Kanyang buhay upang tayo po ay Kanya pong iligtas. Amen? Kaya special po tayo sa Kanya. At bawat isa ay pwede pong gamitin po ng Diyos sa Kanyang kaparaanan para ipatupad po yung mga bagay na Kanya pong itinakda. Kaya meron kang special po na pagtawag din po kapatid. Hindi ka man naging pastor o magiging pastor ka pa lang. Hindi ka man naging apostol o naging evangelista sa ngayon. O pwede ka pong gamitin kahit po sa kaunting kaparaanan dyan sa loob. Itong mga bagay na ating natututunan, natatanggap, o pwede mo rin ibahagi. Pwede pag-usapan, pagbulay-bulayan po natin at ang mga makaparinig po ay maging blessed din po sa atin. Amen? So ganyan po mga kapatid. So, alam niyo po mga kapatid, di ba? Meron po mga panahon sa Biblia na nakasulat po, nakatala po doon na ginamit po ng Diyos ang mga hayop at ang mga ibon para ipatubad po yung kanyang mission, yung kanyang plano. So kung ang mga hayop, kung ang mga ibon ay kaya pong gamitin po ng Diyos, na sila po ay wala pong mga kaluluwa, naniniwala po ako na ganoon din ako sa atin po, mga kapatid. Mas higit pa po niya tayong gagamitin kasi tayo po lahat ay nilalang po niya sang-ayon po sa kanyang kawanis na kamukha po tayo ng Panginoon. Amen? So po yung mahayop po na yun, wala pong kaluluwa ay ginagamit po ng Diyos bilang instrumento. Maging ikaw kapatid, bawat isa po sa atin meron pong nakalaan at pwede po tayong gamitin din po ng ating Panginoon. Ang kailangan lang po siguro sa atin, bawat isa ay yung willingness po natin, yung kusa po nating pagbibigay, pag-aalay po ng ating sarili, ng ating mga panahon, upang gamitin po tayo ng ating Panginoon. Kasi po kahit po gusto tayong gamitin ng Diyos, kung tayo po mismo ay hindi po tayo naglalaan ng panahon, ng oras, at ayaw po natin, hindi po tayo pipilitin po ng Diyos. Gusto po niya at nais po niya na yung paglingkod po natin ay taos sa puso at meron po tayong pusa, willingness po na maglingkod po sa Kanya. Amen? Now let's go to verse 3. Tingnan po natin ang sumunod po na nangyari po doon. Now, he got into one of the boats. Sino po yun? Ang Panginoong Jesucristo. Di ba nakita po niya meron pong dalawang bangka? Now, ito po, he got into one of the boats, the one belonging to Simon, and asked him to put out a little from shore. Then he sat down and taught the people from the boat. Okay. Ito pong bangka, dalawang bangka po na ito, mas pinili po ng Panginoong Jesus na sumakay doon po sa isang bangka na pag-aari po ni Simon o ni Pedro, Simon Peter. Okay? So napakapalad po ni Pedro dahil yung bangka po niya, ang siya pong sinakyan po ng hari ng mga hari, ng Diyos, ng lahat ng mga Diyos. Okay? Sa oras po na ang Diyos ay umapak po doon sa bangka po na yan. Okay? Sa napag-aari po ni Simon, ito po ay naging kapakipakinabang po. Hallelujah. Amen? So, yun man po ang pinili ng Panginoon na bangka sa dalawa, hindi po ibig sabihin na yung isang bangka ay wala pong silbi. Meron pa rin pong silbi yung isang bangka po doon. Naka-standby lang po siya. Amen? So, hindi lang po siya sumakay doon. Nag-request pa ang Panginoon kay Simon na, Simon, hilain mo konti o dalhin mo konti itong bangka na ito doon sa medyo mas malalim na konting parte.
At doon nga po, umupo ang Panginoon sa bangka at siya po ay naghayag po, nagmensahe po sa mga marami pong tao na doon po sa gilid po ng lawa sa panahon po na yon. So sa oras po na inapakan po ng Panginoong Jesus, ang munting bangka po na ito po ay naging isang espesyal na po na bangka. Bakit? Sumakay po doon ang hari po ng mga hari. Yung ordinaryong bangka na yon ay naging extraordinary. Kapakipakinabang na po yung bangka po na yan na hindi na po gaya po ng dati na ito po ay pangkaraniwan po lamang. At alam niyo po mga kapatid, ganyan din po. Ganyan din po ang magiging kaligayan po ng isang tao na naniwala at nampalataya pinapasok ang Panginoon sa kanyang pong buhay. Na ang Panginoon na po ang siya pong naghahari sa kanyang buhay. Amen? So you see, kahit po walang isa po tayo sa napaksimpleng tao, napaka-ordinary pangkaraniwang tao po, na parang wala po tayong silbi. Kapag pinapasok po natin ang Panginoong Diyos sa ating mga buhay, siya po ang naging tagapagligtas at siya po ang naging hari po ng ating buhay. Tayo po ay nagiging kapakipakinabang, nagiging extraordinary po. Hindi na po yung kagaya lang po ng dati na pangkaraniwan po tayo. Kaya lagi po natin isipin yan mga kapatid. Dahil kung ang Panginoon ay nasa atin, meron at merong gawain na gusto niya pong ipagawa po sa atin. Kaya nga po yung bangka po na yun, naging mahalaga, naging kapakipakinabang, munti man siya, maliit man po siya. Ngunit nung ang hari ng mga hari ay umupo at sumakay po dun sa bangka na yun, naging special po. Kagaya po natin lahat mga kapatid, nung wala pa po ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, parang wala po tayong silbi. Ngayon po, na kahit nandyan po tayo sa loob, ay po pwede po natin maipagmalaki na nung tinanggap po natin ang Panginoong Jesus, tayo po ay naging kapakipakinabang at paglabas po natin dyan, magpapatuloy po tayo na maging kapakipakinabang sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah! Kaya mahalaga, espesyal po tayong lahat sa ating Panginoon. Now, kung ikaw po si Simon, halimbawa po kapatid, halimbawa lamang po na ikaw po si Simon, dito po, papayag po ba tayo na gagamitin ng Panginoon ang mga bagay na nasa atin, maging tayo po, mga kapatid, yung buhay po natin? Papayag ka ba kapatid na ikaw ay maging kasangkapan po ng Panginoon para ipatupad po yung kanyang mga alhikain, yung kanyang mga mitid at mga plano? Amen? Alam niyo po, hindi lang po yung nasa iyo, kapatid, ang gusto ng Panginoon. Gusto niya ikaw at yung nasa iyo. Together, na magkasama po yan, nagagamitin po niya ipatupad ang kanyang plano. Amen? So hindi lamang po yung mga bagay, yung mga pag-aari mo, kundi ikaw mismo at yung mga bagay na nasa iyo, na po pwede mong gamitin na paglingkod sa Panginoon, ay yun po ang kailangan niya. Alam niyo, hindi lamang po inalam, hindi lamang po pinayagan ni Simon na, sige Panginoon, sumakay ka sa aking bangka. Hindi lamang po yun. Nung nag-request ang Panginoon na idalhin mo nga itong bangka mo pa doon sa mas malalim punti na parte, hindi po siya nagdalawang isip, hindi po siya nakatubili. Dali-dali po niyang sinunod ang sinabi po ng Panginoon. At doon nga po, makikita natin mga kapatid, na tunay nga na doon pa lamang ay kumikilos na po ang Diyos sa buhay po ni Simon. Alam natin na mga kapatid, sa susunod po na mga talata ay makikita po natin kung gaano po pinagpala po ng Panginoong Jesus ito pong si Simon. Dahil po sa nakita po ng Panginoong Jesus yung kanyang puso na hindi po siya madamot. Hinayaan po niya, humayag po siya na gamitin ng Panginoon yung kanyang bangka. At siya po mismo naglingkod din. Hinila po o dinala po niya yung bangka sa request po ng Panginoong Jesus. O di ba? Kaya wala pong nalulugi talaga pagka lagi pong sinasabi ng ating bishop po na nagturo po sa atin na wala pong lugi sa paglilingkod sa Panginoon. Kung ikaw ay pusang loob, nahayaan mo na ang Diyos ay gagamitin ang iyong mga buhay, ang mga bagay na sa iyo, ikaw mismo makakatiyak kapatid na ang Panginoon ay pagpapalain ka din. Now, next verse please. Verse 4. When he had finished speaking, o muli, patuloy ang Panginoong Jesus noon, nung pagkatapos po niyang magsalita,
sinabi po niya kay Simon, put out into deep water and let down the nets for a catch. So ito na po yung pangalawang request at may pag-uutos na po ang Panginoong Jesus kay Simon. Sabi niya, sige, dalhin mo pa sa mas malalim na parte pagkatapos niyang nag-preach, nag-mensahe sa mga tao. Sabi niya kay Simon, sige, dalhin mo pa sa mas malalim po na parte ng lawa. At doon, ihagis mo ang iyong lambat para magkaroon ka ng huli. Ano? Dito, mga kapatid, gusto ko pong ipunto po dito. Di ba ginamit po ng Panginoong Jesus yung kanyang bangka na kusang ipinahirap o ipinagamit din po ni Simon? Alam niyo mga kapatid, ang aral po dito na isa na makikita natin, alam ng Panginoon, marunong din po ang Panginoong Jesus na sumukli po ng mga kabutihan na ginagawa po natin sa Kanya at maging sa mga minamahal po niya, ang ating mga neighbors po. Di ba? Marunong ang Panginoong Jesus na sumukli sa mga kabutihan, kagandahan loob na ating ginagawa sa Kanya at sa ating kapwa. Kaya kung hiniraman po ng Panginoon yung bangka po ni Pedro, para po ito po ay kanyang sakyan, na alam naman po natin na ang mga bagay po na nasa ating lahat, maging kay Simon, ay hindi po natin pag-ahari. So kung hiniraman po yan ng Panginoong Jesus, marunong din po ang Panginoong Jesus na sumukli. Dahil ang Diyos ay fair po, patas po siya sa lahat. Hindi po siya nag-take advantage po sa isang tao. O, di ba? So, kahit po sa maliit na kabutihan na nagawa po ni Simon sa Panginoong Jesus, okay? Yun po ay hindi po nakalimutan ng Panginoon. Kaya nung pagkasabi po ng Panginoong Jesus na sige, dalhin mo, ilawat mo kunti sa mas malalim na parte ng dagat at ihagis mo ang iyong lambat. Yun na po ay hudyat po na ang Panginoong Jesus ay nakahanda na po magbigay po ng pagpapala kay Simon. Amen? Nakuha niyo po ba yung aral dito mga kapatid? So, ibig sabihin po pala na kahit po sa kaunting kabutihan po na ating nagagawa sa Diyos at sa ating kapwa, ang Panginoon ay hindi po nakapikit ang kanyang mata para hindi po niya nakita o makita. Kundi nakikita po ng Diyos yung mga kabutihan po na yan at handa po ang Panginoon na magpala. So ito po ay patunay po na gustong i-bless po ng Panginoong Jesus si Simon. And I also believe, mga kapatid, naniniwala po ako na habang si Simon po ay nakikinig po sa mensahe po ng Panginoong Jesus doon po sa gilid po ng nawa, siya po, nung nakarinig po ay siya po ay nakukumbit po ang kanyang puso. Talagang natatouch na po yung kanyang puso po doon. Kaya nung hiniling po ng Diyos na sige, inutusan niyang dalhin mo ang bangka doon sa mas malalim na parte, hindi na po siya nagdalawang isip. Dahil doon pa lang ay handa na po siya na sumunod sa Panginoon. Bagay po na gustong matutunan po natin lahat ng ating Panginoon ay ang salita po niya ay makapangyarihan. Amen? Kaya huwag po natin malihitin yung salita po ng Diyos dahil maging sa mga sandali po ito, maaaring ikaw ay meron pong mga pinapanalangin kapatid, handa pong tugunin ng Diyos yung panalangin. Dahil yan po ang salita po niya na dakila at makapangyarihan. Amen? Now, tingnan po natin yung response po ni Simon po dito sa verse 5. Verse 5 says, Simon answered, sumagot po si Simon, Master, we've worked hard all night and haven't caught anything, but because you say so, I will let down the nets. Hallelujah. Bakit po niya nasabi na Master? Diyan na po nabuksan po yung spiritual po na mata po ni Simon. At nakita niya at na-realize po niya na itong tao na ito na nagsasalita at nag-uutos sa akin na hindi po siya ordinaryo lamang. Siya ay isa pong Diyos. Amen? Kasi kung tinatawag po natin na master ang isang tao, meaning parang siya po ay amo po natin, o Diyos po natin. So doon po, na-realize po ni Simon, binuksan po ng Diyos ang kanyang mga mata na matagal na pong tinakpan po ng demonyo. So you see, sabi niya, we worked hard all night. At ito po sumagot po si Simon, sabi niya,
Master, o Lord, Panginoon, nagtrabaho kami buong gabi, ngunit wala po kaming nahuling isda. Aba, ano? Diyan po, ina-admit po niya yung pagpapakumbaba po ni Simon po dito makikita po natin. At sabi niya, ngunit dahil sinabi mo, Panginoon, okay, ihahagis ko ang aking lambat. O, di ba? Agad-agad po siyang sumunod. Dito yung response po ni Simon. Makikita po natin dito ang humility, yung pagpapakumbaba at dali-dali pong pagsunod. Amen? Hindi na po siya nagdalawang isip, wala nang tanong-tanong o argumento, basta sumunod na lang. Naniwala siya at sumunod na lang. At hindi na siya naghintay na sasabihin pa uli o uutusan pa siya uli ng ating Panginoon. Kaya dapat ganun po sana ang pag-response po natin sa salita po ng Diyos na kapag narinig po natin at meron siyang pinag-uutos po sa atin, huwag na po tayong mag-isip po, magdali-dali na po tayong sumunod po sa kanyang mga ipinag-uutos. Amen? So, ang spiritual po na mata po ni Simon ay nabuksan po at na-realize po niya ang Panginoong Jesus. Alam niyo mga kapatid, yung response po ni Simon po dito ay meron pong katuruan na gustong ito ng ating Panginoon dito. Ano? Siya po ay makasalanan. Nakagaya po natin lahat. Tayo po rin po ay makasalanan. Ngunit alam niyo po yung habag at awat pagmamahal ng Diyos na kahit po siya ay makasalanan, ay binigyan po siya ng pagkakataon ng Panginoong Jesus upang siya po ay mapagpala at maranasan po ang biyaya po ng Panginoon. Nakagaya po natin lahat mga kapatid. Makasalanan man po tayo, maraming beses po tayo nagkamali, maraming beses po tayong nadapa. Na ang buhay po natin ay napariwara at parang wala na pong halaga. Ito po ang Panginoong Jesus ngayon. Yung salita po niya nagsasabi po sa atin, binibigyan po niya tayo ng pagkakataon, ng oras, para muli po ay maranasan po natin ang Panginoong Jesus. Amen? So yun po, sabi po ni Simon, magdamag po sila nagtrabaho, nangingisda, ngunit wala po silang nahuling isda. Ngunit alam niyo mga kapatid, makikita natin dito na kahit man po eksperto ang isang tao, kagaya po ni Simon, mangingisda siya. Siyempre sanay na sanay at bihasa po siya sa kanyang trabaho bilang mangingisda. So meron po siyang kagamitan na po pwedeng gamitin upang siya po ay makapangisda. Kagaya lang din po ng bawat isa dito po sa mundo. Maaaring ikaw, halimbawa, tayo po ay may pinag-aralan, meron pong lahat ng mga bagay na nasa atin upang tayo po ay maging prosperous, tayo po ay maging successful po sa mga gusto po nating gawin. Meron po tayong karunungan na nasa atin po lahat ng mga bagay upang tayo po ay maging umunlad at maging successful po sa ating buhay. Ngunit alam niyo po, kung wala po ang Panginoong Jesus na magpapatupad ng lahat ng mga yan, ay wala pong silbi. Lahat po is bound to failure. Lahat po ay wala pong patutunguhan. Amen? Kaya, mga kapatid, ang tanging kailangan lamang po ng bawat isa ay ang Panginoong Jesus. Kagaya po ni Simon, nung nangangalap po sila, nangingisda po sila, wala po silang nahuling isda. Ngunit nang ang Panginoong Jesus ay sumakay po sa kanyang bangka at inutusan po siya. Nadalhin po sa mas malalim po na parte po ng lawa at ihagis ang lambat. Nung kasama na po nila ang Panginoong Jesus, ano pong nangyari? Isa pong dakilang himala na sila po ay nakalambat po, nakahuli po ng napakarami po isda na halos yung lambat po nila ay masira o mapunit. So ganyan po mga kapatid. Kaya makikita natin dito na nung wala pa po ang Panginoong Jesus sa ating mga buhay, magulo yung ating buhay, walang direksyon, parang walang mahirap dumating ang pagpapala. Ngunit tingnan nyo, nung tinanggap po natin ang ating Panginoong Jesus, abay, malaki po ang pinagbago. So ganyan po mga kapatid. Amen? So, paano na lang kaya kung hindi po ipinagamit ni Simon yung kanyang bangka? Ano kaya ang pwedeng mangyari? O pwede pong mamiss po niya yung mapakawalan po niya yung biyaya. Ngunit salamat dahil ang aral po dito, kahit man po tayo, kung tayo po ay willing, kusa po na
mag-ityalay ang ating buhay, gamitin po tayo ng Panginoon bilang kanyang instrumento, hindi po natin maminis po yung blessing. Amen? So, the bottom line po dito mga kapatid, si Jesus po ang ating kailangan. Amen? Para po tayo ay umunlad at maging prosperous, successful, magtagumpay sa ating mga buhay. Period. Wala na pong iba. Amen? Wala na pong argumento doon. Si Jesus lamang po ang tanging makapagpapaunlad at makapagbibigay sa atin ng tagumpay sa ating mga buhay. Amen? Sana ito po ay maging lesson o aral po sa atin. So ano po yung susi po na napakarami po nilang huli? Pagpapakumbaba at pagsunod ni Simon sa utos po ng ating Panginoon. Na kung titingnan po natin, kung tutuloy po natin basahin yun, hindi na po natin lahat siguro kasi kulang na po sa oras, makikita po natin dito yung attitude ng isang tao kapag nakatanggap po ng mga biyaya. Gaya po ni Simon. Ano po yung naging asal po ni Simon nung natanggap po niya yung biyaya? Mas lalo pa po siyang nagpakumaba at sumunod po sa Diyos. Na-realize po niya na siya po ay makasalanang tao. Kaya sabi niya sa Panginoon, layuan mo po ako, Panginoon, hindi ako karapat dapat. Sana ganoon po ang maging asal po natin mga kapatid. Ano bang biyaya po na ating tinatanggap sa Kanya, maliit man o malaki, hindi po natin mabilang yan. Ang maging asal po natin nawa ay yung pagpatuloy na pagpapakumbaba at naway maging masunurin pa po tayo sa ating Panginoon. Because tayo po ay pinagpapala, hindi upang ito po ay ipagmalaki, kundi pinagpapala po tayo mga kapatid para tayo ay maging isang pagpapala din po. Amen? Sa bandang huli, hindi ko na po siya basahin lahat, pero ang katapusan po nun, alam niyo po, pagkatapos nun, si Simon ay pinumut po ng Panginoong Yesus. Paano? Sabi ng Panginoong Yesus sa kanya, now you will become fishers of men. Hallelujah. Hindi lang lamang po sila mangingisda, kundi sila po ay tinawag ng Panginoon para maging kasangkapan po niya upang manghuli po ng mga kaluluwa. At yan po ay napakalaking pagtawag, calling po ng Panginoon kina Simon. So, amen? Kaya ganyan po mga kapatid, kung tayo po ngayon ay nakatanggap po ng biyaya mula po sa salita po ng Diyos, yan po nawa ay magbibigay pa po sa atin ng encouragement para patuloy po tayo magpakumbaba at sumunod sa ating Panginoon. So ang promotion po ay galing po sa Diyos. Amen? At sabi ko nga po, willing, able po ang Panginoon at kaya-kaya po niyang ipatupad ang mga bagay na yan sa ating mga buhay. At sa sandali po ito mga kapatid, maging yung mga panalangin po ninyo, naniniwala po ako na kapag kayo ay mayroong willing heart, kusa po na sumunod sa ating Panginoon, ang biyaya po niya ay hindi po mahirap po na dumating sa ating lahat. Maraming salamat po at yan po ang ating aral. Mensahe po na nais po bahagi. Pasensya na po at medyo mabilis kasi kulang po tayo sa oras at naway pagpala po tayo lahat ng lubos-lubos sa mga salita po ng ating Panginoon. Bago po tayo, bago po tapusin ay manalangin po muna tayo ulit. Hallelujah. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, lubos po ang aming pasasalamat sa mga dakila mong salita na inyo pong ipinahayag sa aming kalagitnaan. Maraming salamat dahil nakaunawa po kami at tumanggap po kami, O Diyos, at alam po namin na mga salita mo na ito, O Lord, ay meron pong mga kalalagyan at may mga biyay at pagpapala na dadalhin at gagawin sa buhay po ng bawat isa. Lord, patuloy mo ito nasilyuhan sa puso po ng inyong mga anak nang hindi po ito nakawin ng demonyo. Naway ang pagpapala, ang kapayapaan, ang kasaganaan, ang kaligayahan po Diyos, ang kasayahan po ay sumaaning lahat, lalo po ang mga kapatiran po namin, mga PDS nandiyan po sa loob. Pagpalain niyo po sila, ganoon din po ang mga officers and wardens and lahat po ng mga namamahalat na nasiwa po sa buong BJFP. Salamat po Diyos, sa ilamang po lahat ng papuri, at salamat at pagsamba sa ngalan ng Panginoong Jesus. Amen.